Hello everyone! Welcome sa ating basic Photoshop tutorial. Ayan. Can I see the faces of everyone? Ang beautiful at gwapo nyong mga faces. Para makapag-picture muna tayo before tayo mag-start. Let's take a picture muna. Okay, so welcome again sa ating basic Photoshop tutorial. And I'm really happy to see you guys and to meet you all sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bicol, Batangas, Isabela, Vigan, Parañaque, Las Piñas, Manila. Okay, at may mga paparating pa tayo. Kung may kakilala kayo from our group chat, maganda ma-encourage natin sila pumasok na. Possible kasi yung iba galing pa sa work. Alright? Kasi baka ma-miss nila yung basic. Diba? Baka mapunta na sila doon sa sa advanced na. Okay? So, house rules. House rule muna tayo. Okay. House rules. Here. So, our house rule is change your name. Napalitan na po ba natin into where are you located? Photoshop version, yung gamit yung Photoshop version, or kung wala, keep it blank. And first name. Right? Halimbawa, Manila CC1. Actively participate in our comment section. Kung may mga questions tayo, maganda, ma-chat natin siya sa chat box. Kasi while nagde-discuss ako, hindi ko naman siya mare-review. Pero, babasa natin siya after natin ng session. Okay? Next, finish the session, syempre. Kasi, once in a lifetime lang siya. I-grab na natin yung opportunity na free siya. Okay? And it will be a 2 hours session. So, kaya pinakuha ko kayo kanina ng water kasi baka mauho kayo habang nagdi-discuss tayo. And lastly, pay it forward. So, bakit siya pay it forward? Malalaman natin mamaya. Okay? And, at the middle of my discussion, meron tayong mga raffle? Hindi. Mga questions tayo. And kung sino unang makasagot, syempre may prize. Kaya, maganda na makinig tayo, maigi, and mag-take down notes. Alright? So, ready na ba kayo? Sige, kung ready na kayo, syempre mag-thumbs up tayo. Thumbs up. Tapos, chat nyo sa chat box. Tignan ko lang kung gumagana yung yung chat box natin. G. Yan. G. Taray, G. Okay? Okay? Like? Okay, pag nakakompleto na natin, mag-start na ako. Sino pa? Sino pa? Ayan. 1, 2, 3, 4. Isa na lang, oh. Isa na lang. Ayun. Okay, nice. So, let's start. Let's start. Okay. Mag-start muna tayo sa verse of our session for today. Your gifts will make room for you. So, gusto ko muna unmute muna ang bawat isa para marinig ko muna kung ano para sa inyo itong nandito. Kahit isa lang pala, kahit isang representative lang. Pag hindi kayo nagsalita, edi wag. Nagsalita kayo, syempre, para meron tayong participation. Okay, your gifts will make room for you. Anong understanding niyo po dito? Pag di kayo nagsalita, tatawag ako. Tatawagin ko si Kuya Ken. Hi, Kuya Ken. Kasi di ko siya nakausap kanina eh. Hi, Kuya Ken. Audible naman ako. Yan. Hi, Kuya Ken. From Bigan. Anong dialect po sa Bigan? Saan po sa Manila? Antipolo kayo. So, Tagalog pa rin. So, yun. Sir Ken, ano pong understanding niyo po dito sa nasa harap po natin? Visible naman, no? Malabo ba? Malabo ba? Sige lang. Okay. Sige, tawag ka Kuya Ken nang gusto niyo pong maging maging call a friend. Call a friend. Maging tropa. Nasasalo po sa inyo. So, meron tayong si Kuya Mark, si Kuya Jonathan, si Kuya Jason, and si April. Jason, si Kuya Jason, no? Sige, Kuya Jason, go. Ayan po.
Readable naman po. Alright. Ayun, hindi ko marinig si Kuya Jason. Ayun, ayan, rinig na. Sige po. Sige po, basahin niyo po and ano pong understanding niyo po? Ayun. Okay, thank you Kuya Jason. Alright, so your gifts will make room for you. Thank you Kuya Jason for that wonderful answer. And wala pong maling sagot kasi lahat tama. So your gifts will make room for you. Ito, konting lang introduction lang sa akin, okay? I'm Lenny Perez at your service. Nag-start po ako mag-graphic design since 2017. 2017. And wala po talaga akong alam sa photo editing, video editing, streaming, wala akong alam dyan. So, natutunan ko na lang siya kasi may nagturo sa akin. So, that's the reason kung bakit ko po siya inopen. Bakit ko to inopen itong photo editing tutorial. Kasi tinuruan lang din ako. Okay po? So, ang ano dito, ang version ko naman ito ng Your Gifts Will Make Room For You. Kasi yung gifts na natutunan ko, which is photo editing, video editing, even streaming, nagagamit ko siya para kumita. Gusto nyo yun, di ba? Siyempre, gusto natin na kumita. Parang actually, yun yung isa sa pinaka dahilan. Hindi man natin aminin kung bakit tayo nandito. For us to upskill. Tama? Para matuto tayo and para magamit natin syempre para pagkakitaan. So kaya tawag diyan make room for you. And it is indeed help me to make room for me kasi nagkaroon ako ng room. Nagkaroon ako ng apartment. Ayan. And marami akong na-invest, nagkaroon ako laptop. Yun, because of the gifts na binigay sa akin. So, kagaya na sinabi ni Kuya Jason, kailangan natin siya i-maximize. Kailangan natin gamitin ng tama yung gifts na binigay sa atin. Okay? So, dako na tayo sa ating contents. Okay. Ito yung natin, ito yung tinatawag nating mga contents. Introduction to Photoshop, basic tools, breakout. Yung breakout to, sino yung breakout and basic digital poster creation, learnings and realization. So, introduction tayo. Ano nyo lang, kung medyo mabilis ako babagalan ko na lang. Okay? Introduction to Photoshop. The basics. Photoshop was developed in 1987 by the American brothers Thomas and John Knoll. So, hindi ako mahabang present. Puro ako graphics. Kaya kung mapapansin niyo sa mga sa mga presentation ko, lang siya, sobrang unti lang ng mga text. Kasi gusto ko puro image, videos, moving, static, ganon. So, hindi ko alam kung same din kayo, pero hindi kasi ako palabasa. Hindi ako palabasa. Natututo muna ako, kinetic muna bago ako magbasa. So, ganon yung ituturo ko sa inyo kasi ganon ako natuto. Okay? So, sino ang familiar dito sa mga different versions ng Photoshop na ito? Sige, chat nyo sa chat box. Tingnan ko nga yung chat box natin. Sino familiar? Me. Okay, sino to? Sino si Me? Si Kuya Jonathan. Ayan. Oh, yan. Alright. So, wow. Wow. Sir Elvin, maya ka po tanongin kung ilang taon ka na po. Okay, siguro nabot ako version 8. Version 8 pa or version 9. Ganon.
So, ayun, thank you, Sir Elvin. So, marami nang alam na to si Sir Elvin. At nakausap ko to Sir Elvin kanina. Okay. So, ito yung different version. Kaya kung tatanungin niyo po kung anong, kanina may nagtanong, I don't know kung sino siya, si Mark ata, si Kuya Mark ata yon. Kung ano yung CC at yung CS. Tama ba yung ano ko dito? Tama, CC. Okay, ito yung ano, sobrang, di ba, sobrang konti lang ng text ko. Para ano lang, minimalist. Okay, Photoshop CS is a desktop-based program. Okay? Para mas madali nating maintindihan, ito ay ginagamit lang. Ano lang siya, sa isang PC lang, yung hindi siya kagaya ng CC na cloud-based. Kasi pag gumamit ka na ng mga version ngayon, kagaya ng, sino ba nagsagot kanina? Sino ba nagsagot kanina? Sa GC natin, si Kuya Mark ata yun, or Ken, I don't know. I forgot. So, ang sabi niya doon is, ang CS is lumang version, ang CC is bagong version, which is tama yon. Okay? So, sa CS, syempre hindi siya updated kasi nga luma siya. So, sa CC, puro updated siya. So, doon na papasok yung mga updates, yung mga plugins, sa CC na yun siya. So, pero, gumagamit pa rin ako ng CS kapag, syempre, kapag wala akong CC. Meron akong portable nun. Portable meaning, kahit saan, pwede ko siyang dalhin, pwede ko siyang gamitin. Okay, so clear naman na kung sino yung nagtanong nun kanina. CS2 ako nag-umpisa. Haha, Sir Jonathan, okay. Good to know. Alright, so clear na yun, CS at saka CC. So, para alam natin yung difference. So, moving forward, so, yung mga hindi pa po nakakapag-install ng ating Photoshop, so, ito po yung system requirements. So, bago po tayo mag-install, maganda po alam natin yung specification ng ating gadget or ng ating laptop or desktop. Bakit po? Kasi para lang to sa mga sa mga hindi pa nakakapag-install. So, welcome pala sa mga marunong nang mag-Photoshop. Thank you kasi umattend kayo. Even na hindi ko alam kung mas magaling pa kayo or may matututunan kayo sa akin. Pero thank you. Sobrang thank you. So, ayun. Bakit natin kailangan malaman yung system requirements ng ating i-install natin? Kasi para kang kumain ng kanin, ng ulam ng 8 PM, tapos kakain ka ulit ng kanin ng ulam ng 8:05, tapos kakain ka ulit ng 8:15, diba, kain ka ng kain. So, busog siya. So, darating yung time na mababurn out siya. Okay? Iano niya yon, idudumi niya yon. So, possible masira yung PC natin. Kaya, very important na alam natin kung anong specification ng ng desktop natin, ng laptop natin, before natin siya bigyan or i-feed or installan ng software na gusto natin. Okay? Hindi pwedeng gusto lang natin ang gusto. Okay? Dapat alam din natin kung anong need nila ng gadgets natin. Okay? So, pa-screenshot na lang para may kopya po tayo. So, next. Image, dimension, and resolution. So, ito, medyo malabo sa inyo. So, ito yung pa-screenshot na lang din. May difference ang dimension at saka resolution. Okay. May kita po natin dito, meron tayong projected in, kasi siguro doon lang tayo sa familiar tayo, which is yung website. Website is similar sa Facebook contents natin, yung mga pinapost natin sa Facebook posters, ayan, mga pinapost natin sa Instagram, pinapost natin mga thumbnail, ganun. Ayun yung example ng JPEG. Okay, JPEG yung ginagamit nating file format kapag mag-upload tayo sa ating mga social media platforms. Bakit hindi PNG? Familiar ba tayo sa PNG at saka JPEG? Okay? Familiar ba tayo doon? Sige, chat nyo lang sa chat box. Anong difference nila para sa inyo? Sabi kasi nila pag PNG, transparent. ayun yung definition nila. So, malalaman natin kung anong difference nila sa mga susunod na slides. Okay, so website. And if sino man dito yung nagtatrabaho sa printing, kung meron man nagtatrabaho dito or may experience,
Okay, ang ginagamit po natin doon is, kung kaya nyo po, Adobe Illustrator or, yun yun. Pag maggagawa po tayo, mamaya papakita ko sa inyo. Pag maggagawa po tayo ng poster, kasi may mga poster na na piniprint. May mga poster na pang-post lang sa social media platforms natin. So, ewan ko makikita nyo yung cursor ko. Kala, pakita ko na lang. Properties. Triggers. Ayan, kita nyo na ba? Hindi natin makita. So, ayan, sa website, yung resolution niya is 72 dpi. Pag sinabing dpi stands for dots per inch, referring to the number of ink droplets a printer will produce per inch while printing an image. So, pag pinrint natin to, tapos 72 dpi, ano to? Blurred to. Okay? So, kapag magpiprint tayo, maganda mataas yung dpi natin. Okay? The more na mataas yung dpi natin, mas clear siya. Okay? Mamaya papakita natin siya. Okay? So, na-screenshot na ba natin to? Okay. Ayan, recommend sa Canva ang PNG. Yes. Okay, so ang difference naman ng PNG at saka ng JPEG, which is next slide natin, ang different file format na ginagamit natin using Photoshop. Ang JPEG, screenshot nyo rin to. Lahat, screenshot nyo. Pati yung mga screenshot nyo na rin. JPEG, which is stand for Joint Photographic Expert Group. Okay? PNG stands for Portable Network Graphics, Photoshop Documents, ang PSD, Graphics Interchange Format, ang GIF, Portable Document Format, ang PDF. So, mapapasin nyo dito, hindi lang ginagamit ng Photoshop to create image, post, but we can also use yung Photoshop sa paggawa ng brochures, paggawa ng business cards, GIF. So, malalaman natin yan sa mga susunod na session. Okay? So, screenshot nyo din yan. Screenshot nyo naman, no? Okay, so, dako na tayo sa basic tools. Masyado ba akong mabilis? Sige nga, chat nyo nga sa chat box kung mabilis ako or tama lang. Sige, sabihin nyo lang, tama lang. Ayan, tama lang. Thank you. Thank you, Mark. Thank you, Mark. Tama lang po. Sabi ni Sir LV, nag-share Yes, yes. Go, go, go. Go, Marvin. Go. Yes. Join mo sila. Join nyo pala lahat ng kakilala nyo na gustong matuto ng basic. Wala naman to. Free lang naman to. Kaya i-join nyo na sila. Okay? So, yan. These are the basic tools na ituturo ko sa inyo. Lahat ng naka-red dyan. Yan lang muna. Bakit yan lang muna? Kasi most of Photoshop versions, meron nito. And ito lang naman yung madalas na ginagamit. Okay? So, makikilala natin sila. Ready na ba kayo? Okay, let's start. Let's start with the market tool. So, hindi ako naglagay dito ng definition. Kasi, hindi ako personally, hindi ako matandaan sa definition. Mas matatandaan ko siya kapag inactual siya sa akin. Same din ba sa inyo? Hindi ko alam kung ganun din kayo. Pag pinakita sa akin or pag ginawa ko, saka ko siya maiintindihan kung para saan siya. Okay? Yan. Photoshop allows you to turn your dreams into digital realities. Yun. Thank you, Kuya Marvin. That's right. Yeah. So, next, selection tool. Mali ata yung ano ko dito. Ayan, selection tool. Next is crop tool. Selection tool yung isa. Tapos yung isa, mali yung ano ko dito. Yung PowerPoint ko. Okay, hindi ko alam kung... Ayun, nakikita nyo na yung cursor ko. Yay! Saya ko. So, ito ang ating... Ito ang market tool. Yan, tama. And ito ang selection tool or move tool. The next crop tool. Ayan, na-screenshot nyo naman. Okay. Binibilisan ko siya kasi 2 hours lang tayo at saka mag-create pa tayo ng poster mamaya. So, next is brush tool. Yan, mga gagamitin natin mamaya. So, hindi lahat yan gagamitin natin. Isa lang. Yung iba dyan kasi maiintindihan nyo kapag kayo nag-explore. So, ayan, we have question here. So, before nyo yan sagutan, wag wala mo na sasagot Okay, wala mo na sasagot.
So, we have question here. PNG stands for, wala mo na sasagot. Pag sinabi kong ready, set, Photoshop. Pag narinig yung Photoshop, saka kayo sumagot. Ha? May price to. Kaya, sumagot kayo. Okay? PNG stands for ready, set, Photoshop. Uy! Taray. Mas na si Sir Jonathan. Okay lang, bawi ka sa next natin. Okay, mali mali instruction ko, pero mas nauna si Kuya Mark. So, natin siya, itatype natin siya sa comment section natin. Okay? Pero very good, Kuya Jonathan. Pero siguro sabay lang sila. Sige, lista mo, Sir, Kuya Marvin, si Kuya Jonathan, and si Sir Jonathan, and si Sir Mark. Lista mo sila. Okay? So, okay, thank you, Kuya Jonathan and Kuya Mark. Ibig sabihin, nakikinig talaga kayo. Pero tingnan natin kung tama. Okay? Portable, network, graphics. Akala ko graphic lang eh. Okay, nice. Alright. So, okay, naiintindihan ba? Nakaka-follow pa ba tayo? Next. Okay, eraser tool. Ito, gamit na gamit ko yan siya. Hindi lang siya ginagamit pang erase ng background. May mga used pa siya. Okay, so next, pen tool. Ito, isa sa most used ko din. Pen tool, lalo na kapag specific yung gusto kong burahin or iselect. Okay? So, type tool. Siyempre, dyan nabibilang yung text natin. Paano tayo mag-insert ng text? Type tool yung gagamitin natin. Okay? So, next, rectangle tool. So, tinatawag siyang shape tool, pero ang tawag pala sa kanya rectangle tool eh. Sabi nila. Ayun. Shape, para saan shape siya. So, okay. May question tayo dito, pero ito wala tong price What are the basic tools you are familiar with? Yung mga pinakita ko kanina, ano dun yung mga familiar kayo? Sige, pwede kayong mag-chat sa chat box natin. Ano yung mga familiar kayong tools doon? And, crop tool for Kuya Mark, crop tool for Kuya Ken, crop tool, pen tool kay Kuya Jonathan, crop tool kay Kuya Jason. So, puro crop pala. Okay, crop top. So, sino pa? So, wag mag-alala yung mga wala pang experience sa Photoshop. Mamaya, may papakita po natin siya. Paano siya ginagamit. Okay? So, ayun. Crop tool. Alos lahat ng sagot, crop tool. So, ngayon naman, what tools do you want to explore more? Sige, siguro nakakasagot na dito sila, April. Ayan. Kasi, syempre, hindi tayo familiar and gusto pa nating i-explore. What tools do you want to explore or what tool do you want to explore? Doon sa mga nabanggit ko lang muna kasi yun lang muna yung focus natin. Ano yung tool na gusto nyo i-explore? Or wala doon? Wala pala doon eh. Okay. Tingin ko lahat is familiar naman sa mga tools na yun or yung iba hindi. Okay? So, move forward na tayo. Digital poster creation na tayo. Ready na kayo? Ready na kayo? Gagawa na tayo ng poster. Gagawa tayo ng poster. Ayan na, G. Okay? So, pa-screenshot po nito. Ito ang ating work process. Siyempre, hindi tayo gagawa ng poster ng may magawa lang tayo. Okay, G, ma'am. Sabi ni Sir Jason. May magawa lang tayo. Kailangan natin ng concept. Kahit naman, kung sino dito yung nag-video edit kanina, yung sabi, si Kuya Mark ata, yung, hindi ako matandaan sana, pasensya na. Pero, kung sino man nag-video edit dito, before tayo makakreate ng video edit, syempre, hindi tayo gagawa lang na, gusto ko lang gumawa. Syempre, meron tayo subject, sino yung target market natin, okay, anong concept natin, anong tema. Okay? Same din pag gagawa tayo ng poster. So, ang focus natin ngayon is digital poster. Okay? Hindi muna tayo magbo-brochures, hindi muna tayo mag-business cards. Okay? Ano muna? Digital poster. So, dimension and resolution. Importante siya kasi mamaya yung resolution natin is sobrang taas, pang poster lang naman ng social media. So, sobrang bigat nun. Kung makikita nyo, kung babalikan nyo kanina yung pinakita ko,
kung ilang storage yung nakukuha ng 300 dpi, tas PNG, is mas malaki siya kaysa sa JPEG. Okay, sa dimension naman, kailangan natin malaman, ipopost ba natin siya para sa FB, or sa story, my story ng FB, ng Instagram, or gusto lang natin pang post na yung 1080 by 1080, yung 4 by 3, or gusto natin landscape. Okay? Kailangan natin alamin muna yon. Ayun muna yung first things first natin. Kasi pag di natin inalam, parang bumili ng, like ko tayong example, parang bumili ng sofa sa bahay mo na napakaliit. Tapos, either ang gagawin mo sa sofa, babalik mo siya sa pinagbilhan mo, tapos papalitan mo ng maliit, or pipilitin mo yung sofa na ipasok doon sa bahay mong maliit. Ang gagawin mo, i-chop mo yung sofa, chinap yung sofa yun, no? Or, iano mo yung sofa, ang tawag doon, PPPN, para lang magkasya siya. So, hindi dapat ganon. Okay? Dapat, first things first, alam natin kung ano yung dimension, para saan ipopost, okay, ano yung resolution. Okay? Gets naman yung ano ko ng example ko, no? Okay, moving forward. So, details. What, when, where. Ay, mga importante. Kanyari, gagawa ka ng poster for an event, a seminar, okay, a webinar. Anong content nung webinar? Anong title? Anong tagline? Kailan gaganapin? Saan gaganapin? Anong oras? Ayun, dapat alam natin yan. Okay? The next, gather assets. Yung images, background, font to use. Okay? Kasi, kunyari, meron ka ng what, when, where. Tapos, wala kang image, wala kang background, wala kang font, wala kang text, di ba? Alam mo, pero wala kang assets. So, importante ito lahat. So, next is insert background and insert foreground, insert text, and export. Okay, so yung mga yan, malalaman natin yan pag gagawa na tayo ngayon ng digital poster. Okay, so far, when posting YouTube thumbnails, what's better for PNG or JPEG? I suggest JPEG. Kasi masyadong mabigat pag PNG. JPEG lang. JPEG lang tayo. Minsan kapag naka-PNG ako, gagawa ko thumbnail, inaano ko na lang siya, ni-snipping tool ko na lang siya. Tapos, kasi ano lang naman maliit lang naman ang thumbnail sa, sa YouTube. Okay, thank you for the question, Kuya Mark. Alright, next. So, ayan. Ito yung pinagawa ko sa inyo kanina. Ewan ko kung may nakagawa. Kasi wala pang nagpapasa. Very good talaga kayo, no? Tingnan ko kung may nakagawa sa inyo. Baka may nagpasa Tingnan natin. Aha. No worries at all. Alright. So, yeah. Wala nagpasa. Pero sabi ni Marvin may nagawa daw siya. Pero hindi niya pa ata sa akin napapasa. So, baka nahihiya siya ipasa. So, ito yung original. Yung sa left side ko. Original. And on my right side, it is my ito yung aking kopya. Yung ginawa ko. Inano ko lang siya. Kinapi-paste. So, paano ko siya ginawa? Gusto niyo ba malaman ko paano ko siya ginawa? Siyempre, kinopya ko lang siya. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Sa mga sandali lamang. Pero bigyan ko muna kayo ng break. Okay lang ba? Mag-break muna tayo. Break muna tayo. Break muna tayo siguro 1 minute. Water break muna tayo. Para kasi masyado na tayong bloated. Tapos kung may mga question kayo, pwede nyo i-question sa chat box. Sige, muna kayo? Water break. Ayan, kung gagawin ba siya sa PS Ma'am or pwede other apps. Pwede other apps. Nung kanina, nung sinabi ko sa inyo na, sabi ko diba, gawa kayo, kopyahin nyo to, para makita natin kung ano yung need pang i-improve. Kasi, mamaya, mas magaling pala, mas comfortable pala kayo gumawa sa, sa Canva, kaysa sa Photoshop. Diba? So, may kita natin. Pwede siyang gawin kanina. Pero ngayon, since na-topic na natin yung Photoshop, it should be done through Photoshop. Okay?
So, sige, question. Bago tayo mag-start, mag Photoshop. Shucksy. Okay. So, nakainom na ba tayo ng water? Okay, ma'am, na-try ko na din kasi sa Canva. Okay, good. Nakagawa ka na po, Kuya Jason, sorry. Nagawa mo po siya. Wala pa po, ma'am. Okay. Madaya kasi si Canva, may mga templates di tayo mahasa. Tama. Tama. What can you say, Sir Elvin? Tingin ko may say si Kuya Elvin. Saka mas madali doon. Yes. Pero, kaya ako tinuturo yung Photoshop. Kalaunan, malalaman nyo rin kung bakit ko siya tinuturo. And kung bakit mas preferred ko siya kaysa sa Canva. Okay. Konting lang, drag and drop lang kasi ang pot. Yes, madali lang siya. Actually, madali na talaga siya. User-friendly ang Canva. Pero, as time goes by, may re-realize natin kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin ang Photoshop. Yes. Takot ma-copyright. Yeah. And kung premium naman yung Canva nyo, edi go. Actually, may mga times na kumukuha ako ng background sa Canva kasi ang amazing ng mga background nila. Huwag nyo lang gagamitin for alam mo para kumita. For websites natin. Kung simpleng kung simpleng poster lang. Go. So, ayan. So, eto na, mag-start na tayo sa ating PSD. Let's go. Lagay ko nga yung mukha ko para kita nyo pa din ako. Dodgy. Yun. Hi guys. Ayan. So, this is Photoshop 2023. Updated siya kasi nakasubscribe kasi ako. So, subscribe na. Nakasubscribe kasi ako sa plan ng Photoshop. Okay? Kasi marami siyang benefit. Lalo na pero hindi ako gumagamit ng generative fill. May nagtanong kanina, I don't know sino yun, raise your hand na lang. Kung yung yung generative fill, alam nyo yun, may AI, kung kung meron daw ako noon, na crack noon. Wala, kasi lang yun. Pang beta siya, pag beta, meaning, masyado malalim. Pag beta, is dapat, hindi siya ginagamit pang online. Offline, hindi siya ginagamit pang offline. Pang online lang siya. Kasi nga, pag AI is connected siya sa internet. So, ayun. Tingin ko wala pa namang layout na ganun. And tingin ko hindi naman siya feasible. Okay? So, edi parang wala nakikita si Photoshop, no. Pag lahat na crack. So, kung may free lang PS ko sa pagbili ng PC, parang crack nga lang eh. PS ko sa pagbili. Sana all mayaman. Ano lang to? Biyaya ng Diyos. Free lang PS ko sa pagbili ng PC. Parang crack nga lang eh. Good to know. So, ayan. So, welcome to Photoshop. So, ito yung itsura ng Photoshop for those who doesn't have an idea ano itsura ng Photoshop. Ano bang pinag-uusapan natin? Ito po siya. So, ito yung itsura niya. Pag kinlik niyo yung icon niya, so ito na yung lalabas. Ito yung unang lalabas. Okay? So, ngayon, iba pa yung Photoshop Lightroom. Yes po, iba pa po ang Photoshop Lightroom. Lightroom is, ang Photoshop kasi, for me, ito yung definition ko siya. Ang Photoshop is mas detailed editing. Ang Lightroom is for enhancing lang ng picture. Yun lang. Okay? So, okay, let's move on. Let's move forward. Okay, so, gagawa tayo ngayon ng poster, yung pinakita ko kanina. Yung pinasa ko kanina sa GC natin na walang gumawa. Very good. Walang gumawa. Sa bagay kasi kakapasa ko lang kanina.
Possible hindi pa nga kayo familiar. So, ayan. First thing nyo gagawin is, syempre, ano yung work progress natin? Sige, ano ko ulit. I-post ko ulit. Anong first thing natin gagawin? Kung naalala nyo pa. Wala nakaalala. Very good. So, ayun. Concept, syempre. Kailangan natin ng concept. Kaya nagbigay ako sa inyo ng example. Kasi ayun na yung pinaka-concept natin. Sabi ko, gayahin nyo lang yun. So, ayun na yung concept. Ayun na yung tema. Ayun na lahat. So, dimension. So, yung pinakita ko sa inyong picture is, ang size niya is 1080 by 1080 or 4 by 3. Okay, 1080 by 1080 pixel. Okay, so gagawin natin siya ngayon. So, ayan. Nabisi mga tao. So, ano pala, yung session natin ngayon, recorded to. I-chat nyo na lang si Kuya Marvin kung saan makikita tong record na to. Kung gusto nyo balikan. Okay, next. Eto, click nyo lang tong new file. So, ayan na. Meron siyang different sizes dito. Kung gusto nyo mag-customize, ito, type nyo lang dito. So, ang gagamitin natin, ang ginagamit ko pag gumagawa ko ng posters is pixel. Pixel siya. Ang ginagamit ng mga architect kapag gumagawa sila ng graphics is, I don't know if meter, no? May meter ba dito? Millimeter, centimeter, inches. Ayan, ginagamit nila. Ako, ginagamit ko pixel. Tingin ko lahat naman tayo. So, 1080 by 1080. Ayan, ayun yung size niya. Okay, so, huwag na kayong umalis sa upuan nyo kasi nandito na tayo sa exciting part. So, 72 ang resolution natin kasi, kagaya ng binanggit ko kanina, is gagamitin natin siya for social media posting. So, hindi naman kailangan na sobrang high resolution siya. Okay? So, ayun. Ewan ko, hindi niya pala nakikita. Wait lang. Sorry. Ayos natin. Taratatat. Ayan. Ba't hindi visible yung ko? Sige, try ko i-screenshot tapos send ko sa Zoom. So, ayan yung settings ko. Ito. Ayan. Ay, sorry. Kay Marvin ko na send. Ito. Ayan. Ayan siya. Ayan yung settings ko. So, lagay ko siya sa PowerPoint para may kopya din kayo. Ayan yung settings ko. So, ayan. Start tayo. Create. Ayan. Ayan na yung tsura niya. Pag nag-create na tayo. Ayan na yung tsura niya. White background. Kasi white background yung pinili ko eh. So, ito na yun. Ito na yung, kikita nyo naman yung cursor ko, diba? Ito na yung mga tools na pinagbabanggit ko kanina. So, pag gumagawa ako, hindi ko naman ito lagi ginagawa. Pero, gumagawa ako ng, ito yung artboard tool. Ginagawa ko is, gumagawa ko artboard. Ching. Ayan. Tapos dito ko siya i-resize. 80. Ayan. Pero, kukunin ko muna yung image na binigay ko sa inyo. Nasaan na yun? Ito. Ito. Lagyan natin dito. So, lagay tayo ulit artboard. May gumagamit ba sa inyo ng artboard? Yung sa mga gumagamit na. So, yan siya. So, itong artboard yung gagamitin natin. So, dito tayo. Ito ay 1080. Bakit ko siya ginawang ganyan? Kasi para alam ko kung ano yung kinokopya ko.
pumalawa. Yung mga shortcut keys pala, ituturo ko siya sa next nating pagkikita. Excuse me. So, ganyan siya. Itsura niya. Kung ba't di nyo nakikita yung ano ko? Share screen ko na lang yung ano ko. Yung buong screen ko para kita nyo. Screen 1. Okay. So, ayan. Kita nyo na. Kita nyo na lahat sa akin. Try natin So, ganito siya. Actually, nagawa ko na siya kagahapon. Pwede ko siya kunin Kunin ko lang Open. Ito siya. Ayan. Ayan siya. So, nagawa ko siya kagabi. Ayan. So, paano ko siya ginawa? First, okay, papamiliarize ko muna kayo. Ito yung layers. Okay. Layers. Familiar naman kayo siguro sa layers. Lalo na yung mga marunong na. Okay. So, kung tatanggalin natin lahat yan, ganito tayo mag-i-start. Tanggalin natin lahat yan. So, ayan. White siya. So, ang first thing natin ginawa is, syempre, alam natin yung tema. Ito na, alam natin yung tema. Ayan yun siya. Tapos, next. Narinig yun naman ako, no? So, next is dimension. So, nasukat na natin siya as 1080 by 1080. Tapos, resolution natin is 72. Rinig nyo naman ako, no? May sumisigaw lang dito, pero rinig nyo ba ako? Ayan, may ano lang. Ayan. Okay. So, ganito siya. Ang una kong ginawa, naghanap ako ng background. Kasi meron akong concept, dimension, meron akong details. So, ang kulang ko is gather assets. Ewan ko na screenshot nyo. Pero, ganun siya. Kita nyo naman Kita nyo naman yung screen. Okay. Gather assets. So, kailangan ko ng background. Nag-search ako sa mahal na mahal kong Pinterest. So, search ako sa Pinterest. Okay. Search tayo sa Pinterest para okay. Dito natin lagay. Pinterest. Pinterest tayo. Pinterest. Kulang may account ako dito. So, yan. Meron. So, ang search ko is dark. Ito importante yung mga keywords para hindi na kayo paulit-ulit kung ano i-search nyo. Dark, noise, background. Ayan. So, ayan yung mga pinakita niya sa akin. So, ito yung nakita ko siguro noon. Or same lang. So, kinopya ko lang siya dito. Ang good thing kapag CC yung inyong version ng Photoshop, pwede nyo siyang i-click nyo to, tapos copy-paste na lang dito. Kapag CS naman, hindi mo siya magagawang ganon. Kailangan mo pang save image, tapos file, tapos import ba yun? Export, wait lang, open image. Kailangan nyo pang gawin yon. Unlike kapag CC, copy-paste lang. Okay? So, balik tayo. May nakuha na akong background. Ito yun siya. So, next ko naman is yung aking foreground, which is yung etong, kita nyo naman, etong kamay na may Bible. Yung praying hands. So, ang sinearch ko lang is praying hands.
Hands with Bible. Ayan, maraming papakita niyan sa inyo. So, maghanap lang kayo ng kaparehas. Nakita ko lang kasi siya. Ito. I think ito yung nakita ko. Ayun ba yun? Ito yung nakita ko. Ayan ngayon nakita ko. Ay, hindi pala. Kasi nasa labas yung kamay niya. So, pero pwede na siya, di ba? Almost same. So, ayun. Ganon. And, next is, yung isa pang foreground, which is yung this one. Kita nyo ba yung cursor ko? Yung ito. Ay, hindi nyo makita yung cursor ko. Kita nyo ba? Kita nyo cursor ko? Sige, chat lang kayo kung kita nyo yung cursor ko. Ayan, okay. Okay, kita. So, ayan siya. Isa pang foreground ko. Yung box na yan. Yung parang rectangle na may curve. Ayan. So, una kong ginawa is, para makita nyo siya. Ganito ko siya gagawin, ha? Para kita nyo. So, ganito siya. Ayan. Yung mga shortcuts sa next natin pag-uusapan. Pero ganyan siya. Kasi kulang ang oras natin kapag pinag-usapan pa natin yung shortcuts. Okay, next is yung kamay kanina. Ito, sabihin natin ito yun. Ito siya. And medyo bibilisan ko lang. So, kanina nabanggit ko is importante sa akin yung eraser tool. Kasi, hindi lang siya pang erase ng background. Pang ano rin siya, pang smooth din ng edges. Para sa akin, ha. Pang smooth din siya ng edges. So, halimbawa, ito. Click lang natin tong layer. Don't forget to click the layer na gusto nyo i-edit. Okay, kunyari, ito. Itong eraser tool. So, ang size niya is malaki. Hardness niya is, sabihin natin, 15 or 20. So, ano lang. So, yan, magiging smooth yung ano niya. Yung edges. So, ganun siya. Ganun siya for me. Yan, so, yan. Edges, dapat smooth siya. Kasi smooth siya dito eh. Smooth dapat siya. Okay. Pwede mo siya, ayan, lakihan natin. Ayan. So, pares na ba? Halos pares na ba? Oh, hindi pa, syempre. Hindi pa tayo tapos. Next is ang ating, yung orange. Meron pa isang foreground na nakikita eh. Yung orange sa taas. Ewan ko napapansin nyo yan. Yan yun. So, hanap tayo. Ay, meron pala dito. Mag-edit pa ako. Pero, sige. From the start tayo. So, ang search ko is orange bucket. Hindi, joke lang. Orange. Ano ba search ko dun? Orange background. Parang gradient. Yan. Thank you. Orange gradient. So, actually, marunong ako mag-gradient. Pero, from ano tayo? From mabilis lang. Mabilis na, tutorial. So, sige, hindi yan maano yung gradient. Sobrang niya, background. Orange. Ano ko yung kagabi, Ayan, siguro, orange background, orange. Ang tawag doon? Kalimutan ko ang tawag doon. Turuan, ano nyo nga sa paalalin sa akin ang tawag doon. Matulungan nyo ako. And then, i-copy yung image sa Pinterest, Photoshop, CS. Right-click, copy image. Wow, nice. Thank you, Sir Alvin, for that. Ano lang pala, right-click, copy image, then paste to Photoshop. Chrome gamit ko. Okay. Orange. Hindi siya orange background. Orange background, gradient. Overlay. Ayun. Overlay. Orange overlay. Yan. Kaya importante yung keywords para mabilis tayo. Overlay gamit ko na. Pwede to. Pero baba pa tayo. Ito pwede to. So, paste. So, babalik ta rin lang natin.
Ayan, sobrang ano ko siya, hinata ko na siya. Ayan. Delete lang natin to. Yeah. Hanap lang tayo dito ng medyo perfect. Na hindi siya mag-aagaw buhay. Ito, okay na to eh. Pero, i-ano lang natin. Bawas natin opacity. Ayan. So, almost perfect na siya, no? Almost perfect. Almost katulad na. So, pag sinabi kong kopyahin, dapat katulad. Pero, hindi ko naman sinabing kopyahin talaga yung details. Yung ano. Kasi pwede tayo maging creative. Parang sa, pag nagka-Canva tayo, diba? Merong template doon. Pero, iniiba pa natin yung style. So, yeah. Okay na yan. Okay na yan siya. Yes, para di ma-copyright. Tama. Okay, next. Yes, yung ano naman, yung itong box. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. So, ang ginagawa ko lang is this one, rectangle. Das yan. I hope may natututunan kayo so far. Actually, 30 minutes na lang tayo. Pero bibilisan na natin to. Okay, so ito. Ayan. Okay. Aha. Ayan. Okay. So, humanap lang ako ng kulay. Dapat kulay gold. Gold. Sana lang Google. Gold. Texture. Background. This one. Ayan. Tapos, ayan. Lagay ko siya dito sa ibabaw ng rectangle, layer 5. Then, create clipping mask. So, yan. Almost yun na siya, diba? Babaan lang natin opacity. Ay, hindi. Didilim siya. Yan. Okay. Saan na yan? Yan. Wala. Lighter. Yan. Yan. Tapos, same lang din dito sa box na to. So, ganun yung ginagawa ko. Ngayon naman, maglalagay tayo ng text. Okay, 21 day push. Tingin ko masyado na ako mabilis. Hindi nakakasunod yung iba. Pero meron naman tayong replay. Pwede natin i-replay ito. And yung iba, hindi ko lang kung may, yung mga marunong na, hindi ko lang kung nakakakuha kayo ng ibang strategy or ibang style sa ginagawa ko. So, ganun-ganun lang siya. So, to change the color of our text, ito lang, click lang natin to, and ito. Okay? So, hindi naman natin gagawing white yan, kasi yellow yung background. Okay? So, the rest, ganun na siya. Ganun na siya. Lalagyan lang natin yung mga details na nandoon. So, almost same na siya, diba? So, akala lang natin mahirap, pero kaya naman natin siyang gawin. So, i-ano ko na to, i-fast forward ko na. Yun yung mga ginawa ko kagabi. Para mabilis tayo. Ayan, ganyan siya. Parang mas kamukha niya yung isa. Ayan, ganun siya. So, dahil 30 minutes na lang tayo, inano ko na siya, pinast forward ko na siya. Pero ganun yung pag-insert ng text, paggamit ng, nagamit naman natin lahat, no? Nagamit natin yung move tool, eto hindi pa natin nagamit. So, sige, ano natin? Try natin. Pag gagamitin natin yan siya, halimbawa maglalagay tayo dito ng shape. Rest natin. Shape. Ang color ng shape ay gawin natin color red. Ito, ginagamit ko to for selection siya. Ito. Tapos, delete ko lang siya. Ding! Ayun na. Ayun yung mostly doon ko siya ginagamit. Pang select lang, tapos pang delete. Tapos, ano pa bang tool yung hindi natin nagamit?
Para di, yes, madam, madami. Okay. Anong madami? Hindi ko na nagets. Okay, so, ayan. Nagamit natin tong rectangular tool. Yung lasso tool, next time na yan. Crop naman is, kunyari lang, ito, gusto nyo i-crop to. Gusto nyo i-crop tong bagay na to. Edi crop nyo. Kunyari, ayaw nyo ng ganong size. Ayaw nyo 1080 by 1080. Edi crop nyo lang. Kaso buo yan. Ayun. Then next, brush tool naman. Ginagamit ko siya kapag para siyang pen tool sa akin. Gusto ko yung maglagay ng bawa ito. Yan. Gusto ko maglagay ng color. So, ayun yung purpose ng brush tool. Kunyari, gusto kong maging orange etong block. Gaganin ko siya. Shing, shing, shing. Okay? So, that's the brush tool for the eraser tool na gamit natin kanina nung tinanggal natin yung edges. Then, pen tool naman. Halimbawa, may ano tayo. Then, ulit tayo ditong siguro quota image. Photoshop. Girl na lang, image. Namili pa yun. Siguro, sino yung gusto nyo makita? Siguro, na lang. Laptop. Kasi laptop yung nasa tabi ko eh. Ito na lang. Laptop. So, ganyan siya. So, gagamitin lang natin pen tool. Pang ganyan siya. Ayan o. Gusto natin na perfect yung pagkaano natin. Pero iisa-isay mo yan. Yan. Ganyan. Kunyari, ito na yung gusto nating itanggalin. Kakabit-kabit lang natin yan. Tapos, make selection. Okay. Delete. Ayan lang. Next. So, ganun siya. Ganun yung purpose naman ng pen tool. Okay, may iba pa siyang purpose. Pero, ayun yung pinaka-ayos niya for me. So, text naman kayo na ginamit na natin siya to insert this. Then, next is, ayun. I think, ayun na yung last. So, kung may magtatanong, paano ko zino-zoom in and zino-zoom out, ano lang, eto, pwede nyo tong i-click. Tapos, click nyo dito para mag-zoom out siya. Or dito, ganyan. Pwede nyo i-click to. Or pwede kayong gumamit ng shortcut key na control, alt. Alt scroll down and alt scroll up. So far, may question ba kayo? Magtanong kayo kasi mamaya hindi ko nasasagot yung yung question nyo in mind. So, ganun siya. So, ito yung final output niya. Alright, thank you guys for being here. Salamat. Thank you. Salamat sa inyo. And God bless you all. Chat na lang tayo sa group chat natin. Okay? Bye-bye. God bless. Good night.